po tayo sa Manila bilang suporta ng ating mamamayang Pilipino at lalo po sa senador ngayon, yung mga nangyari ngayon. Nandito po kami mga Maranao, Tausog, Maguindanao, mga kapatid natin ng Christian para sa suporta sa mamamayang Pilipino. Suportahin natin si Inday Sara Duterte. No investment. Kawawa po yung mga Pilipino. Bakit tayo nag-investment? Malapit lang naman ang eleksyon 2020. Kung hindi natin gusto si Inday Sara, malapit ng eleksyon, di ba natin iboto? Bakit kailangan natin magwatak-watak tayo? Ngayon, sa impeachment na ito ngayon. Sa senador, muntik na magwatayan yung NBI, Police, Maris, mga sibilyan. Hindi ba tayo nabasa sa bansa natin? Sa Congress, nagwatak-watak din sila. Yung magkakaibigan, mga magkakamag-anak, nagwatak-watak din sa impeachment na ito. Hindi niyo ba alam? Yung impeachment na ito, ang magkikinaban nito, yung gusto niya, manatili sa Kristo. Basta tayo mga Pilipino, kailangan tayo, magkaisa tayo. No impeachment isa! Palagi natin sinasabi na si Inday Sara Calpio, kung may nagawa siya na yung tama, wag natin ibig sa 2020. Hindi natin kailangan mag-impeach. Para sa atin na gumagasto ang senador, gumagasto ang Congress para sa impeachment. Wala makasalanan si Sara. Alam niyo what, 125 million. Napakaliit lang yan. Ginastos lang yan sa opisina. Alam niyo na, mga kapatid ko polis. Sino ang government dito? Alam natin yan. Na gumagastos sa opisina. Alam niyo yun. Bakit yung mga mali-malita? Huwag tayo matanggit ng pangalan. Di ba mayroong mga mali-malita? May mga ebidensya na wala naman. Hindi naman na-impis. Dapat ang yan ang inimpis. Binutratang bayan yan. Alam niyo ba yung mga mali-malita? Pila natin yan mga Pilipino. Lahat tayo. Lahat ng government. Tayong mga Pilipino ang nagsuswildo sa kanila. Pila natin yan. Bakit tayo pumapaya na yung malitat na dala lang sa ibang tao, nilala sa ibang country? Tinatago nila. Kaya kailangan natin yung mali-malita na yan, yung imbestigay natin. What si VP Sara? Ito naman si Bato. Kung may problema kay Bato, meron pa tayo korte dito. Meron tayong mga atis sa dito sa bansa natin. Meron tayong judgment. Mayroon tayong demokrasya. Bakit natin nadalhin sa ibang bansa? Nagsasalita ako dito para sa ating mamamayan. Kahit sinong presidente, kahit sinong general, policeman, o sundalo, tayo mamamayan Pilipino. Pag nadalhin ka sa ibang bansa, papunta rin tayo sa lansangan para magdali. Na wag yung kasama natin, Pilipino nadalhin sa ibang bansa. Kaya lahat, huwag tayo mapayag na yung tayo mamamayan Pilipino nadalhin sa ibang bansa. Ano ba tingin sa atin? Wala ba tayong korte? Nandiyan kayo mga polis namin, nagpapasalamat kami sa inyo. Nandiyan kayo, di ba? Hindi ba may korte tayo? Nandiyan kayo kung may gumawa ng masama, kukunin nyo. Dalhin sa korte. Bakit natin umulit si Bato kung dalhin sa ibang bansa? Hindi rin natin makalpan. Bakit dinala doon si Bato sa ibang bansa? Kung may kasalanan man siya, wala. Dito tayo, sa ating bansa, para alam natin kung tama ba yung mga binibita kay Bato o hindi. Hindi ba totoo? Hindi. So, kailangan natin magkaisa tayo. Bilang galing ako sa Bangsamoro, dala-dala ko po na bandila ng Bangsamoro. Hinihiling po namin sa mamamayan ng Pilipinas, sa Congress, sa Senate, FBN, any government, mga polis, military, NBI, na magkaisa tayo. Bakit tayo nagkakawatak-watak? Dahilan ba sa sinasabi natin na dadalhin si Bato sa ibang bansa? Huwag tayo pumayag. Kayo mga NBI, kayo mga polis, sundalo, kung gusto natin may kasalanan si Bato, may korte tayo. O maglimandatan sa kanya, mag-file ka ng kaso dito sa Pilipinas para makita natin kung may pagkakamali o wala. Kawawa siya, kung wala ba siya kasalanan, nadadali natin sa ibang bansa. Hindi katarungan niya, hindi pa katarungan niya. So, nandito rin kami para ipakita sa mga mayang Pilipino na kami Bangsamoro. Alam niyo naman, wala pa presidente Tatay Digong. Ang Bangsamoro, madami na mamatay. Hindi nakakaintindihan yung Christian, Muslim. Ngayon may Bangsamoro na. Nakakaintindihan tayo nga lahat. May government man kami sa PAN. Why? So, utang loob namin nga kita Tatay Digong. Yung government na Bangsamoro. Naka-autonomiyang bomb. Ilan yung lumahan na presidente ng Pilipinas na hindi naka-autonomiyang bomb. Nagpapatay ng sundalo, polis. Kami mga Muslim, doon sa Mindanao. Pero ngayon, di ba, nakakaintindihan tayo mga pulis, sundalo, military, civilian, dahil sa ibig sabihin, lahat tayo government. Bakit
Bangsamoro Region, Philippine government, magkakaibigan tayo, magkakapatid tayo. Kayo ang tinitingalan namin. Kaya yan ang pagmamahal namin kita tayo. Dumaan tayo sa demokrasya. Hindi namin tinatawag, hindi namin sinasabi ng taga Bangsamoro na yung tao na magkasala, hindi natin kakasuhan. Mayroon tayong proseso dito sa ating bansa. Sumunod tayo sa batas natin. Kawawa po tayo. Lahat tayo may mga anak, di ba? Yung mga anak niyo, pag may mangyari, may kaso, dadalhin pa kayo doon sa ibang bansa. Huwag kayong gawin yan. Mali yan. Mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay ang Bangsamoro. Mabuhay ang Bangsamoro. Mabuhay ang mga pulisman na nakikinig sila sa taba. Mabuhay kayong mga pulis military. Nananawagan po kami sa ating gobyerno, si BBM, sa demokrasya natin, na ibalik si Tatay Digong dito sa ating bansa, mahal ng Pilipinas. Kung may problema man, dito tayo magkorte para malaman din natin kung anong pagkakamali. Bawat isa sa atin, hindi sa nung nilala, mismo kayo mga pulis, hindi natin maiintindihan kung anong nandun sa trip. Hindi natin alam. Di ba tama ba mali? Kaya mga pulis namin, kayong sa liga ng katotohanan, kayong sa liga ng ating bansa, sundalo, pulis, sila sa mga MBA. Bakit tayo makikisawsaw sa gulo na gulo na politika? Bakit tayo makisawsaw? Hintayin natin. 1 year ngayon, magpapalit yun ang presidente. 1 year lang. O diba, kung ayaw natin yung sa ibang presidente, huwag natin ibuto. Yun na sakit ang loob natin. Bakit tayo nila doon? Bakit tayo tablet pa? Thank you very much sa isa na mananalo si VP Sara, Vice President of the Republic of the Philippines, sa kanyang mga kaway. Salamat po VP Sara sa inyong ginagawa sa ating Pilipinas. Alam namin na lahat kami binabato sa na hindi totoo. Kaya nagpapasalamat pa rin kami kaya kasi nangyay si VP Sara na iniitinito niya ang mga Pilipinas. So salamat sa mga media, lahat ng media nito na kutso niyo ang kapayapaan, na palagi kayo nakatutok sa ating gobyerno. Nagpapasalamat po kami sa inyo. Sobra-sobra.